Isang aralin, Imperyalismong Amerikano, ang unang putok sa Silencio at Sosiego at si Gregorio del Pilar, ikapitong linggo. Magandang buhay mga bata! Welcome sa ating kwentong may saysay. Tara na, tuklasin natin ang makulay na kasaysayan ng bansang Pilipinas. Layunin ng aralin. Una, natutukoy ang mahalagang detalye sa unang putok sa Silencio at Sosiego bilang hudyat ng pagsisimula ng digmaang Pilipino-Amerikano. Ikalawa, naiisa-isa ang nilalaman ng kasunduang Bates sa pagitan ng mga Muslim at Amerikano. Ikatlo, nabibigyang halaga ang kabayanihang ginawa ni Gregorio del Pilar para sa Pilipinas at naipaliliwanag sa pamamagitan ng 2 hanggang 3 pangungusap ang mahalagang pangyayari sa imperyalismong Amerikano. Simulan natin ang ating talakayan, ang unang putok sa panulukan ng Sosiego at Silencio. Bago tayo magpatuloy sa ating panibagong paksa, tayo muna ay magkaroon ng isang maikling balik-aral. Mga dahilan ng imperyalismong Amerikano. Panuto, basahin ang bawat pahayag sa column A. Piliin. Sa mga pagpipilian ang dahilan ng imperyalismong Amerikano na tinutukoy, isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Para sa unang bilang, hinahangad ng Estados Unidos na magkaroon ng mas malalaking pamilihan para sa kanilang mga produkto at makakuha ng murang hilaw na materyales. Ang tamang sagot? Letter C, pang-ekonomiya. Ikalawang bilang, nais ng Estados Unidos na magkaroon ng mga base militar sa ibang bansa upang mapalawak ang kanilang kapangyarihan at protektahan ang kanilang interes. Ang tamang sagot? Letter D, pang-militar. Ikatlong bilang, layunin ng Estados Unidos na palawakin ang kanilang impluwensya at kontrol sa ibang bansa upang mapanatili ang kanilang posisyon bilang isang makapangyarihang bansa. Ang tamang sagot? Letter B, pampolitika. At panghuli, nais ng Estados Unidos na ipalaganap ang kanilang relihiyon at mga pagpapahalaga sa iba pang bansa. Ang tamang sagot? Letter A, pang-relihiyon. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay naka-4, handa ka na sa ating panibagong aralin. Upang formal na simulan ang talakayan tungkol sa imperyalismong Amerikano, tayo muna ay magbalik tanaw sa pangyayari bago sumiklab ang digmaan. Hunyo 12, 1878, idiniklara ng Pilipinas ang kalayaan sa ilalim ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Ito ang simula ng pag-asa ng mga Pilipino para sa isang malaya at sariling bansang Pilipinas. Ikalawa, Disyembre 10, 1878, pinirmahan ang kasunduan sa Paris. Natalo ang Espanya sa digmaang Espanyol-Amerikano at ipinagbili ang Pilipinas sa Estados Unidos sa halagang $20 milyong. At ikatlo, paglipat ng soberanya sa Amerika. Sa kabila ng idineklara ng kalayaan ng mga Pilipino, inangkin ng Estados Unidos ang Pilipinas bilang kanilang teritoryo. Nagdulot ito ng matinding tensyon sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano. Paano nga ba lumala ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika? Ang magkabilang panig ay may kani-kanilang pananaw tungkol sa soberanya ng Pilipinas pagkatapos ng kasunduan sa Paris. Para sa mga Pilipino, itinuturing na ang kanilang kalayaan ay dineklara noong Hunyo 12, 1878 at dapat igalang ng lahat. Ang mga sundalong Pilipino ay nakaposisyon sa paligid ng Maynila, handang ipagtanggol ang kanilang bansa at ang kalayaang pinaghirapan nila. Samantala, sa pananaw ng Amerikano, itinuturing nila na ang Pilipinas ay ibinigay na sa kanila ng Espanya at nasa ilalim sila ng otoridad ng Amerika. Ang mga sundalong Amerikano rin ay nagpapatrolya sa kanilang mga posisyon. Isinasabuhay ang utos ng kanilang pamahalaan na kontrolin ang Pilipinas. Ngayong nakita na natin ang tensyon na namumuo sa pagitan ng dalawang bansa,
Ating alamin kung saan nga ba naganap ang unang putok ng digmaan. Ang tunay na lugar ng unang putok ay nasa panulukan ng Silencio at Sosiego Street sa Santa Mesa, Maynila, hindi sa San Juan Bridge tulad ng dating paniniwala. Iniligay ng NHCP ang isang historical marker sa lugar na ito noong 2004 upang markahan ang totoong pinagmulan ng digmaang Pilipino-Amerikano. Katanungan para sa Think, Pair and Share. Bakit mahalaga ang pagkilala sa tunay na lugar ng unang putok? Ano ang pagkakaiba ng San Juan Bridge at ng panulukan ng Silencio at Sosiego? Pag-isipan ito. Ating alamin ang detalye sa gabi ng Pebrero 4, 1899, ang gabi na pinaniniwala ang pinagsimulan ng digmaang Amerikano at Pilipino. Oras ng insidente. Bandang alas 9 ng gabi nang magsimula ang insidente. Nagpapatrolya ang mga sundalong Amerikano sa linya ng depensa sa paligid ng Maynila nang maganap ang unang komprontasyon. 1st Nebraska Volunteers, ang unit ng mga sundalong Amerikano na nagpapatrolya sa lugar ng gabing iyon. Sila ang pangunahing nasangkot sa unang labanan ng digmaang Pilipino-Amerikano. Private William Walter Grayson, isa sa mga sundalo ng 1st Nebraska Volunteers na nagpapatrolya ng gabing iyon. Siya ang pinaniniwalaang nagpaputok ng unang bala na nagpasimula ng digmaan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Private Orville Millier, kasama ni Grayson sa patrolya ng gabing iyon. Saksi at kalahok rin siya sa unang komprontasyon sa pagitan ng mga sundalong Amerikano at Pilipino sa panulukan ng Silencio at Sosiego sa Santa Mesa, Maynila. Lugar ng insidente. Panulukan ng Silencio at Sosiego Street, Santa Mesa, Maynila. Dito naganap ang unang putok, ang tunay na pinagmulan ng digmaang Pilipino-Amerikano ayon sa makabagong pananaliksik. Ang pagkikita ng dalawang panig. Ayon nga sa detalye, gabi ng Pebrero 4, 1899, nagtagpo ang dalawang grupo. Naroon si Private William Walter Grayson na pinaniniwala ang nagpaputok at si Private Orville Millier. Sa panig naman ng mga Pilipino, naroon si Corporal Anastasio Felix. Ang tensyong matagal nang naipon sa pagitan ng dalawang bansa ay naramdaman sa bawat takbang ng pagkikitang ito. Pag-isipan ng tanong, bakit sa tingin mo ay naging mahalaga ang papel ni Corporal Anastasio Felix sa insidenteng ito? Paano makakaapekto ang isang pagkikita sa pagitan ng dalawang sundalo sa kapalaran ng isang bansa? At matapos nga ang insidenteng iyon sa Sosiego at Silencio, nagsimula na ang pagkalat ng labanan. Sa loob ng ilang oras, naging malawakang labanan ang nagsimula sa isang putok. Pebrero 5, 1899, opisyal na sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano. Ano ang naging reaksyon ni Emilio Aguinaldo bilang ating Pangulo sa panahon na nagaganap ang putukan sa pagitan ng mga Amerikano at Pilipino? Sinubukan ni Aguinaldo na pigilan ang pagpapalawak ng labanan sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe sa mga Amerikanong opisyal. Ngunit, sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, ang digmaan ay nagpatuloy at kumalat sa buong kapuluan ng Pilipinas. Bakit mahalaga ang unang putok sa Silencio at Sosiego? Ito ay hudyat ng simula ng digmaan. Ang unang putok sa Silencio at Sosiego noong Pebrero 4, 1899, ang opisyal na nagpasimula ng digmaang Pilipino-Amerikano. Ikalawa, katapusan ng pagkakasundo. Tinuldukan nito ang panandaliang pagkakasundo ng mga Pilipino at Amerikano matapos ang kasunduan sa Paris noong Disyembre 1898. Ikatlo, tunggalian sa soberanya. Ipinakita ng insidente ang matinding tunggalian sa pagitan ng soberanya ng Pilipinas at ng ambisyon ng Amerika sa Asya. Pang-apat, malaking pagkawala ng buhay. Nagbunga ito ng milyong-milyong pagkawala ng buhay sa magkabilang panig sa loob ng maraming taon ng labanan. At pang-lima,
Ito ay simbolo ng pakikibaka. Mahalaga ito sa kasaysayan ng pakikibaka ng mga Pilipino para sa tunay na kalayaan at pambansang pagkakakilanlan. Ang epekto ng digmaan sa bayan. Ang digmaang Pilipino-Amerikano ay nagdulot ng malawak na pagkawasak sa buong kapuluan. Libo-libong Pilipino ang nasawi, mga sundalo man o sibilyan. Maraming nayon at tahanan ang sinunog at winasak. Nagbago rin ang anyo ng pamahalaan nang mapalitan ang Republikang Pilipino ng pamamahalang Amerikano. Pag-isipan, ano ang pinakamabigat na epekto ng digmaan sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino? Paano nagbago ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay? Ngayong natapos na natin ang talakayan, ang tanong ngayon, handa ka na ba sa isang pagsusulit? Kung ang sagot mo ay oo, halika, sagutan ng buong husay ang inihandang pagsusulit sa araw na ito. Maikling pagsusulit. Panuto. Basahin ng mabuti ang bawat tanong at piliin ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, kailan naganap ang unang putok sa sosiego at silensyo? A. Enero 23, 1898. B. Pebrero 4, 1899. C. Marso 1, 1900. Ikalawang bilang. Saan naganap ang unang putok sa sosiego at silensyo? A. Batangas. B. Santa Mesa, Maynila. C. Cavite. Ikatlong tanong. Sa kaninong panig nagsimula ang unang pagpapaputok sa silensyo at sosiego? A. Mga sundalong Pilipino. B. Mga sundalong Amerikano. C. Mga kawani ng simbahan. Ikaapat, ano ang naging resulta ng unang putok sa sosiego at silensyo? A. Nagtapos ang digmaan. B. Nagsimula ang digmaang Pilipino-Amerikano. C. Nagkasundo ang Pilipinas at Amerika. At ikalima, sino ang Pangulo ng Pilipinas noong panahong nangyari ang unang putok? A. Andres Bonifacio. B. Emilio Aguinaldo. C. Apolinario Mabini. Ating alamin ang mga kasagutan sa bawat bilang. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay Letter B, Pebrero 4, 1899. Para sa ikalawang bilang, ang tamang sagot Letter B, Santa Mesa, Maynila. Ikatlo, ang tamang sagot Letter B, mga sundalong Amerikano. Ikaapat, ang tamang sagot Letter B, nagsimula ang digmaang Pilipino-Amerikano. At ikalima, ang tamang sagot Letter B, Emilio Aguinaldo. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay nakalima, binabati kita. Handa ka na sa susunod na aralin. Para sa pagpapatuloy ng imperialismong Amerikano, ating pag-usapan ang kasunduang Bates, 1899. Ano ang kalagayan ng Pilipinas noong 1899? Sa taong ito, nagaganap na ang digmaang Pilipino-Amerikano habang naikipaglaban ang mga Amerikano sa puwersa ni Emilio Aguinaldo sa Luzon. Naharap din sila sa isang malaking usapin. Ano ang gagawin nila sa mga Muslim sa Mindanao at Sulu? Ayaw ng Estados Unidos na magkaroon ng isa pang malawakang digmaan sa katimugang Pilipinas habang nagpapatuloy ang labanan sa ibang bahagi ng bansa. Ating pag-usapan ang Sultanato ng Sulu. Mayroon itong matatag na sistema ng pamumuno bago dumating ang mga Amerikano sa Pilipinas. Pinamumunuan ito ng isang sultan kasama ang mga datu at lokal na pinuno sa bawat komunidad. Islam ang sentro ng pamahalaan, kultura, batas at kaugalian ng mga tao sa Sulu.
Hindi ganap na nakontrol ng mga Espanyol ang mga Muslim sa Timog, kaya't nanatiling malaya ang sultanato. Ating alamin kung ano nga ba ang Kasunduang Bates. Kasunduang Bates. Ito ay kasunduan sa pagitan ng kinatawan ng Estados Unidos at ng Sultan at ilang pinuno ng Sulu na nilagdaan noong Agosto 20, 1899. Layunin nitong magkaroon ng pansamantalang maayos na ugnayan sa pagitan ng mga Amerikano at ng pamunuan ng Sultanato ng Sulu. Narito ang mga pangunahing personalidad sa Kasunduang Bates noong 1899. Brigadier General John C. Bates, kinatawan ng Estados Unidos sa pakikipagnegosasyon ng kasunduan. Sultan Jamalul Kiram II, Sultan ng Sulu, pangunahing pinuno ng sultanato sa kasunduan. At si Datu Raha Muda, isa sa mga mahalagang pinuno ng sultanato sa negosasyon. Bakit ninais ng mga Amerikano ang kasunduan? Abala ang US sa labanan laban sa mga Pilipino sa Luzon simula pa noong Pebrero 4, 1899. Kaya naman, ayaw na nila ng karagdagang digmaan sa Mindanao. At dahil dito, ninais nila ng pansamantalang kapayapaan at kooperasyon sa katimugang Pilipinas. Kaya't ang kanilang estratehiya, panatilihin ang kaayusan sa timog habang nakatuon sa hilaga. Atin namang alamin kung bakit nakipagkasundo ang sultanato. Una, para mapangalagaan ng Islam at mga kaugalian ng mga Muslim sa Sulu. Ikalawa, maprotektahan ang papel ng sultan at mga datu sa pumumuno. Ikatlo, maiwasan ang agarang digmaan at armadong labanan sa US. At pang-apat, magkaroon ng espasyo para sa diplomasya at pakikipag-ugnayan. Ano ang mga napagkasunduan? Mga pangunahing nilalaman ng Kasunduang Bates. Una, pagkilala sa soberanya ng Estados Unidos. Kinilala ng sultanato ang kapangyarihan ng United States. Ikalawa, pagpapanatili ng otoridad ng sultan. Sa ilang usaping panloob, nananatiling may kapangyarihan ng sultan. Ikatlo, paggalang sa relihiyon at kaugalian. Tinitiyak ang kalayaan sa Islam at tradisyonal na batas. Pang-apat, pagtataguyod ng mapayapang ugnayan. Kooperasyon sa pagitan ng United States at Sultanato. Pang-apat, buwan ng bayad sa sultan at mga pinuno. Bahagi ng sistema ng kooperasyon at pagkilala. At panghuli, pansamantalang kasunduan. Mapanatiling ang kaayusan habang abala ang United States sa Luzon. Ang unang nilalaman ng Kasunduang Bates ay ang pagkilala sa kapangyarihan ng Amerika. Kinilala ng mga sultan ang United States bilang nakatataas na kapangyarihan sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ang tradisyonal na otoridad ng sultan at mga datu ay pinanatili sa mga panloob na usapin ng Sulu. Ikalawa sa nilalaman ng Kasunduang Bates ay ang paggalang sa Islam. Mahalaga ang pananampalataya ng mga Muslim. Ito ang sentro ng kanilang buhay, kultura at pamunuan. Ang mga opisyal ng United States ay tiniyak na hindi sila makikialam sa Islam at sa mga kaugalian ng Sulu. Ang paggalang na ito ay nakatulong na maiwasan ang armadong tunggalian sa pagitan ng mga Amerikano at ng mga Muslim sa Sulu. Ang pagrespeto sa kultura at relihiyon ay naging pundasyon ng kapayapaan at matagumpay na diplomasya. Tatlo sa nilalaman ng Kasunduang Bates ay ang pagbibigay ng buwanang bayad. Nagtakda ang mga Amerikano ng buwanang halaga para sa sultan at ilang pinuno ng Sulu. Hindi lamang ito simpleng regalo, kundi bahagi ng mas malawak na sistema ng kooperasyon sa pagitan ng United States at Sultanato. Tinitiyak ng bayad na mapanatili ang mapayapang ugnayan at paggalang sa lokal na pamunuan. Ano ang naging epekto ng Kasunduang Bates? Una, naiwasan ang malawakang digmaan. Ikalawa, relatibong katahimikan sa rehiyon. Ikatlo, ugnayan ng mga Amerikano at lokal na pinuno. Ikaapat, bihira ang labanan sa unang bahagi. At pang-apat, nakatuon ang puwersa sa ibang digmaan. Ngunit ang Kasunduang Bates
ay hindi naging pangmatagalang pangkapayapaan. Hindi naging permanenteng solusyon ang kasunduan. Nagbago ang patakaran ng United States sa Mindanao at Sulu. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kapangyarihan, batas, pangaalipin, armas at tunggalian. Dahil dito, unti-unting humina ang sistema ng kasunduan hanggang sa tuluyang mawala. Paano nagwakas ang kasunduang Bates? Noong 1904, opisyal na pinawalang bisa ang kasunduang Bates ng pamahalaan ng Estados Unidos. Mas direkta at mahigpit na pamamahala ng United States ang ipinatupad sa buong rehiyon ng Mindanao at Sulu. Sumunod ang mas seryoso at marahas na tunggalian sa pagitan ng mga Moro at mga sundalong Amerikano. At naitala ng United States Army ang mabigat na kampanya militar sa Mindanao at Jolo pagkatapos ng pagpapawalang bisa. Ngayong natapos na ang ating aralin, ang tanong, handa ka na ba sa isang pagsusulit? Kung oo, halika, sagutan ng buong husay ang inihandang pagsusulit sa araw na ito. Maikling pagsusulit, fill in the blanks, jumbled letters, panuto, ayusin ang mga ginulong titik upang mabuo ang salitang kukumpleto sa bawat pangungusap. Unang bilang. Ang kasunduang Bates ay naganap sa pagitan ng mga Amerikano at Muslim noong blank 21,899. Ikalawang bilang. Si Brigadier General John C. Blank ang kumatawan sa Estados Unidos sa kasunduan. Ikatlong bilang. Si Sultan Blank Kiram II ang pangunahing pinuno ng Sultanato ng Sulu na lumagda sa kasunduan. Ikaapat, layunin ng kasunduan na mapanatili ang Blank sa pagitan ng mga Amerikano at Sultanato ng Sulu. At panglima, ang kasunduang Bates ay may kaugnayan sa Sultanato ng Blank. Ating alamin ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay Agosto. Ikalawang bilang, ang tamang sagot, Bates. Ikatlo, ang tamang sagot, Jamalul. Ikaapat, Kapayapaan. At panglima, ang tamang sagot ay Sulu. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay nakalima, binabati kita. Handa ka na sa panibagong aralin. Sa pagpapatuloy ng pananakop ng bansang Amerika sa Pilipinas, ating pag-usapan ang Pasong Tirad at si Gregorio del Pilar. Ano nga ba ang labanan sa Pasong Tirad? Isang maliit na pangkat ng sundalong Pilipino ang humarang sa hukbong Amerikano para bigyan ng panahon si Aguinaldo na makatakas. Sa Disyembre 2, 1899, humigit kumulang 60 sundalo lamang sa ilalim ni General Gregorio del Pilar ang tumayo sa Pasong Tirad, isang makitid na daanan sa kabundukan ng Ilocos Sur upang pigilan ang mas malaking hukbong Amerikano. Kalagayan ng digmaan noong 1899. Malakas ang mga Amerikano sa armas, bilang at supply. Mas handa sila sa modernong pakikidigma. Dahil dito, napilitan ang mga Pilipino na umurong at baguhin ang kanilang estratehiya laban sa mas makapangyarihang kaaway. Gumamit ang mga Pilipino ng digmaang gerilya o ang paggamit ng kabundukan, kagubatan at mabilis na pag-atake. Sa kabila ng kakulangan sa sandata, patuloy na lumaban ang mga Pilipino para sa kalayaan ng bansa. Nasaan si Emilio Aguinaldo sa mga panahong nangyayari ito? Si Emilio Aguinaldo, ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang nanguna sa paglaban laban sa mga Amerikano. Kinailangan niyang makatakas mula sa mga Amerikanong pwersa na mabilis na sumusulong dahil ang kanyang kaligtasan ay mahalaga para sa pagpapatuloy ng kilusan ng kalayaan ng mga Pilipino. Ating kilalanin kung sino nga ba si Gregorio del Pilar. Ipinanganak noong 1875 sa Bulacan. Si Gregorio del Pilar ay isa sa mga pinakabatang general ng Pilipinas.
Sa murang edad, ipinakita niya ang kanyang kahusayan sa pamumuno at labanan. Kilala siya sa kanyang katapangan at lakas ng loob. Pinagkatiwalaan ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Handa siyang ialay ang kanyang buhay para sa kalayaan ng bansa. Ano ang misyon ni Gregorio del Pilar sa panahon ng imperialismong Amerikano? Una, harangan ang mga Amerikano. Pangalawa, antalain ang kanilang paglusob. Ikatlo, bigyan ng panahon si Aguinaldo na makatakas. At pangapat, mapabagal ang paghabol ng mga Amerikano. Bakit sa Pasong Tirad? Ang Pasong Tirad o ang Tirad Pass ay isang makitid na daanan sa kabundukan ng Concepcion, Ilocos Sur na naging mahalagang lugar sa kasaysayan ng digmaang Pilipino-Amerikano. Ang salitang pass o paso ay tumutukoy sa isang daan o lagusan sa pagitan ng mga bundok na maaaring gamitin upang makatawid mula sa isang lugar patungo sa iba. Makitid na daanan, limitado ang espasyo para sa malaking hukbo. Mataas na bundok, bentahe ang mga nagtatanggol na nasa itaas. Limitadong ruta, mahirap para sa mga Amerikano na lumusob. Magandang depensibong posisyon para sa maliit na hukbo. At perpekto para sa 60 sundalo laban sa mas malaking puwersa. Paano inihanda ni Gregorio del Pilar ang kanilang depensa? Paggamit ng mga bato at kabundukan. Ginamit ni Del Pilar ang likas na kapaligiran bilang sanggalang laban sa mga Amerikano. Paghahanda sa mga sundalo. Nakalagay ang mga sundalong Pilipino sa mas mataas na bahagi ng bundok na nagbibigay ng malaking kalamangan laban sa mga Amerikano. Disyembre 2, 1899, ang simula ng labanan. Sa umaga ng Disyembre 2, 1899, dumating ang mga sundalong Amerikano sa Pasong Tirad. Handang-handa ang mga Pilipino. Naghihintay sila sa mataas na posisyon, nakatago sa likod ng mga bato at bundok. Nang lumapit ang mga Amerikano, sinalubong sila ng malakas na putok mula sa itaas. Nagulat ang mga Amerikano sa lakas ng depensa ng maliit na pangkat ni General Gregorio del Pilar. Bakit nahirapan ang mga Amerikano? Ang mataas na posisyon ng mga Pilipino ay nagbibigay ng malaking kalamangan sa depensa. Hindi sila makasulong ng direkta dahil sa makitid na daan. At ikatlo, bawat hakbang pataas ay mapanganib sa kanilang maraming bilang. Subalit, isang pangyayari ang nagpabago sa takbo ng digmaan, ang lihim na daan. Si Juanario Galut, isang gabay na igorot, ang nagbago ng takbo ng labanan. Ipinakita niya sa mga Amerikano ang isang lihim na landas sa bundok. Nang dahil sa pagkakaturo ni Galut sa lihim na daan, nalagay sa alanganin ang mga Pilipino. Nang matuklasan ng mga Amerikano ang lihim na daan, nagbago ang takbo ng labanan. Putukan na mula sa iba't ibang direksyon ang sumalubong sa mga sundalong Pilipino. Ang dating bentahe ng mataas na posisyon ay unti-unting nawala ng saysay habang pinaliligiran sila ng kaaway mula sa magkaibang panig ng bundok. Ang huling laban ni Gregorio del Pilar. Dahil napalibutan na ng Amerikano ang Pasong Tirad, di nagtagal ay natagpuan nila si Gregorio del Pilar at binaril ito, na naging dahilan ng pagkasawi ng batang general. Si General Gregorio del Pilar ay napatay sa Pasong Tirad noong Disyembre 2, 1899, sa murang edad na 24 na taon. Siya ay isa sa mga pinakabatang general ng Pilipinas, ngunit ang kanyang tapang ay higit pa sa kanyang edad. Ano ang nangyari sa pangkat ni Del Pilar matapos siyang masawi? Matapos ang matinding labanan sa Pasong Tirad, marami sa mga sundalong Pilipino ang napatay, nasugatan o napilitang umatras. Ang liit na pangkat na nagdepensa ay halos nawasak ng tuluyan. Ang tanong natin ngayon, nagtagumpay ba si Del Pilar sa kanyang misyon na iligtas si Emilio Aguinaldo? Ang sagot ay oo. Nakaligtas at nakatakas si Emilio Aguinaldo mula sa Pasong Tirad.
Salamat sa sakripisyo ni Del Pilar at ng kanyang 60 sundalo dahil nagkaroon ng panahon si Aguinaldo para tumakas. Nagpatuloy siya sa Hilagang Luzon patungo sa Cagayan at Isabela. Hanggang Marso 23, 1901, mahigit isang taon pagkatapos ng Tirad Pass, siya ay nahuli sa Palanan, Isabela sa pamamagitan ng isang lihim na operasyon ng mga Amerikano. Ang sakripisyo ni Gregorio del Pilar. Si General Gregorio del Pilar ay malinaw na alam ang kanyang kapalaran nang ipadala siya sa Pasong Tirad. Sa kabila nito, tinanggap niya ang misyon ng buong puso, hindi dahil hindi sigurado siyang mananalo, kundi dahil ito ang kanyang tungkulin sa kanyang bansa at sa kanyang pangulo. Ngayong tapos na tayo sa ating talakayan, handa ka na ba sa isang pagsusulit? Kung ang sagot mo ay oo, halika, simulan natin at sagutan ng buong husay ang pagsusulit na inihanda sa araw na ito. Maikling pagsusulit. Panuto, isulat ang tama kung wasto ang pahayag. Kung mali, palitan ang salita o pariralang nakabold upang maging tama ang pahayag. Para sa unang bilang, ang labanan sa Pasong Tirad ay naganap noong Disyembre 2, 1899. Ikalawang bilang, si Gregorio del Pilar ang namuno sa mga sundalong Pilipinong nagtanggol sa Pasong Tirad. Ikatlo, layunin ni Gregorio del Pilar na pigilan ang mga Amerikano upang magkaroon ng sapat na panahon si Emilio Aguinaldo na makatakas. At pang-apat, ang Pasong Tirad ay matatagpuan sa Bulacan. Alamin natin ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay tama. Ikalawang bilang, ang tamang sagot, tama. Ikatlong bilang, ang tamang sagot, tama. At ikaapat na bilang, ang tamang sagot ay Ilocos Sur. Dahil ang Pasong Tirad ay hindi matatagpuan sa Bulacan, kundi sa Ilocos Sur. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay nakaapat, binabati kita. Mahusay ang iyong ipinakita. Para sa karagdagang gawain, Train of American Imperialism. Panuto, magbigay ng 2 hanggang 3 pangungusap na paliwanag tungkol sa mga larawan sa ibaba. Ipaliwanag ang kahalagahan ng bawat pangyayari. Tapos na ang pagsusulit at aralin sa araw na ito. Mahusay ang ipinakita mo. Patuloy na matuto, maniwala sa iyong kakayahan at maging bahagi ng kasaysayan ng ating bayan. Para sa mas marami pang kwentuhang may saysay, like, follow, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat!